Ang text po natin ay matatagpuan natin sa Lucas 22 verses 31 to 32. Maaari po bang makipabasa? Carlene? Lucas 22 verses 31 to 32. Lucas chapter 22 verses 31 to 32. Simon, Simon, makinig ka. Ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay sumusunod. Subalit, nanalangin ko na huwag mo sa mawala ang iyong pananampalataya at kapag nagkaloob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang iyong mga kapatid. Ulitin ko po, medyo mahina lang ng kaunti kasi. So, ulitin ko po. Sabi ng Lucas 22, 31 to 32, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Napakaganda po ng usapan ni Simon at ng ating Panginoon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kabiguan. Kabiguan po na kung minsan ay ang ibig sabihin po sa ibang salita ay pagbagsak, paglagpak, kapalpakan, panluluko o pagkatalo. So ano ba yung kabiguan? Ang kabiguan po ay isang kalagayan kung saan hindi nabuo o nakumpleto ang layunin o mithiin o hangarin. Isa itong pagkakaroon ng pagkukulang at kawalan dahil nangyari o naganap ang nararapat sanang nagawa. So, maaari po itong dulot ng kahinaan o depekto sa katangian, sa pamamaraan o sa paggawa. Maaari rin dulot ito ng pagkalimot o nakaligtaan at hindi pag-asikaso. Tanong po, sino po sa atin ang hindi nakaranas ng kabiguan? Taas kamay. Walang nataas kamay. So, ibig sabihin, lahat po ay nakaranas ng kabiguan. Wala pong exempted. Ngayon po ka ng Kristiyano na tayo, nakakaranas pa rin po ba kayo ng kabiguan? Amen. Opo, at maaari nitong sirain ang ating buhay. Pero, pwede rin naman itong gamitin ng Diyos para palakasin, patatagin, at ayusin niya ang ating buhay, pagkatao, at pananampalataya. Ano bang kabiguan ang nararanasan natin sa ating buhay? Babanggit po ako ng ilan. Pwedeng ang kabiguan na maranasan natin ay kabiguan sa pagpapalaki. Ito po sa mga magulang. Ano po? Kabiguan sa pagpapalaki, sa kabutihan. Ang anak, marami pong magulang na failure ang pagpapalaki sa kanilang anak tungo sa kabutihan. Ako lang, sa mga experiences ko po, noong ako po ay nagtuturo at noong ako po ay napunta sa guidance, nalulungkot ako kapag ang bata ay naging bunga ng kabiguan ng magulang na mapalaki siya tungo sa kabutihan. Kabiguan din sa isang magulang na hindi niya maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Napakalungkot po noon, napakahirap po noon. Naalala ko nung baby pa si Ronet. May kwento ko lang po. Parang nakwento ko na rin ito, hindi ko alam kung sa kababaihan o sa group natin. Ang anak ko kasi nung bata pa, baby pa siya. Hindi ko siguro mga between 7 years old.
Bago kami umalis, anak, mamamasyal lang tayo, kakain lang tayo. So, nakarating kami ng SM, kain kami. Pagkatapos kumain, sabi, gusto niya daw ng toy. So ngayon, nung sinabi niya gusto niya ng toy, anak, hanggang 50 pesos lang tayo. Ganun pa naman ang presyo ng mga laruan noon, 50. O sige na, kung po pwede, 50, pero may limit ako, pwede hanggang 100. Sabi ko ganun sa kanya. Eh, di hanap ng toy, si Ronet, ng bata pa. Eh, may nakita siyang toy. Parang, ang laki 500 something. Eh, di nagwawalangan ako. Nung hindi naman siya, hindi pala nagwawalangan ako kasi ang anak ko, kapag masama loob niya, medyo tahimik lang siya, tapos medyo parang mararamdaman mo na nakasimangot, tapos parang nagmamaktol siya, pero tahimik lang siya, hindi siya yung batang, ayaw nito, ayaw, ganyan, hindi. Never siya naging ganawa, miski noong baby pa lang siya, kaya ang nanay ko tuwang-tuwa sa kanya na alagaan. Among na apos. Napakabait kasi ni Ronet. Eh, ang kaso, ang napili niya mamahalin, hindi ko kayang bilhin. Sabi ko sa anak ko, Ronet, saka na lang natin babalikan yan. Umanap ka muna ng mura lang. So, hindi na siya kumipo. Nanahimik siya gano'n. Eh, sabi ko, halika, pili ka ba? Ayaw na pumili. Eh, kasi yun ang gusto niya eh. Kasi pag may nagustuhan siya, yun ang gusto niya. Tapos, sabi ng anak ko, ay, hindi na po. Ayaw ko po. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wala akong bibili ng gusto mo eh. Ayaw ko po, mami. Sabi niya gano'n. Okay lang po. Eh de, hanggang kung masama loob niya. Ano po doon para sa akin, hindi ko mabigay sa kanya yung gusto niya. Alam niyo, ang ginawa ko, kinuha ko yung laruan na gusto niya, ibinigay ko sa kanya. Sabi ko, sige, umuwi na kayo. Kasi natuwa siya yung lagot ko sa kanya eh. O sige, umuwi na kayo, sabi ko gano'n sa kanya. Tinignan niya ako gano'n. Eh bakit po? Sabi niya gano'n. Umuwi na kayo, kasi hindi ako sasama, sabi ko gano'n. Bakit po? Sabi niya gano'n, nag-gano'n na siya ka sa akin. Eh, hindi ko kayang bayaran yan eh. Dahil hindi ko kayang bayaran, maiwan ako dito, ikukulong nila ako. Yung sinabi ko sa anak ko, alam niyo yung anak ko, tumingin na gano'n, tapos dahan-dahan niyang iniwan yung laruan. So, nakita ko yung disappointment niya, pero sabi niya, hindi na po, sabi niya gano'n. Okay lang po na wala. Umiyak na siya, pati ako umiyak na rin. Kasi ang lungkot para sa magulang na hindi natin maibigay ang gusto ng ating anak. Bigo siya, mas bigo ako. Diba? Ang lungkot na meron tayong kabiguan na nararanasan. And from then, nung naramdaman ko sa ano ko, hindi siya masyadong yung nagre-request, mami, gusto ko dito, gusto ko doon. May mga toy siya, maliban hindi ko bili. Bili ng mga tita niya, ng mga tito niya. Ang gaganda ng toys ng anak ko, sa totoo lang. Dahil unang apo siya sa side ni Boboy. At sa side naman namin, parang naging unang apo rin siya. Kasi yung dalawang pamangkin ko, anak ng kapatid ko, hindi naman sa amin nag-i-stay. So, ang gaganda ng laruan ng anak ko. Kaya nung mga gusto siya, ang ganda rin ng laruan na gusto niya at hindi ko maibigay. Very disappointing para sa akin. Kabiguan ko yun. Ayan, naalala ko. Isipin nyo, napakarami ng taon ang nagdaan. Pero pag naaalala ko, yung kabiguan na yun, nalulungkot po ako. So, ilan lang po yan sa mga kabiguan na nararanasan natin bilang magulang. Sa mga estudyante naman, kabiguan sa pagpapabuti o pagsisikap sa pag-aaral. Kabiguan sa pagpili ng course na kukunin. Kabiguan sa pagsunod sa magulang. At sa mga youth, kabiguan sa pag-ibig. At kapag nakatapos naman, kabiguan sa pagkakaroon ng trabaho. Kabiguan naman kapag nagtatrabaho ka na, kabiguan na ma-promote. O kaya tumaas ang sweldo o yung sahod. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi ko alam kung nabibig ninyo, kabiguan na sumunod
sa Diyos. Bigo po kayo sa pagsunod sa Diyos? Sino dito ang hindi nabibigo sa pagsunod sa Diyos? Lahat na sabihin ng Panginoon na gagawa niya. Meron po ba? Wala. Naniniwala ko. Kahit ganong katagal na po na kami ay Kristiyano, alam ko, may mga bagay na nabibigo ako sa pagsunod sa Diyos. At naniniwala ko, hindi lang ako nabigo. Kung paano nabigo ko ang aking anak at ako ay nabigo sa Kanya, bigo ako sa pagsunod sa Panginoon at bigo rin ang Panginoon sa kabiguan ko. Ano po? Sa Biblia, mga Israelita, bigo sila. Alam natin, napakaraming beses na hindi sila makasunod sa Panginoon. Si David, nabigo siya sa paglaban sa tukso. Alam natin yun, kay Bethsaida. Si Ana, ni Penina, na laging tinutukso ni Penina, hindi magkaanak, nabigo siya, na magkaroon ng anak. Pero in the end, binigyan naman siya ng Panginoon, di ba? Si Solomon, na talaga namang naandun din ang puso ng Panginoon, nabigo rin siya. Marami tayong matututunan kay Solomon, di ba? At napakarami niyang mabubuting ginawa, pero nabigo rin siya. Saan nabigo si Solomon? Nabigo po siya na maalis ang mga Diyos-Diyosan dahil sa pakikipamato niya sa hindi niya kalahi. So, eto pong tatlong babanggitin ko, dito po tayo mag-i-stick. Si Pedro po ay bigo sa pagpapakilalang alagad siya ni Jesucristo. Bigo si Pedro sa pagtatanggol sa Panginoon. Pangalawa po ay si Pablo. Bigo si Pablo sa katugunan ng Diyos sa kanyang tinik sa laman. At si Jesucristo, alamin natin kung saan siya nabigo. Alam ko meron na po kayong hint. May mga sanhi yung kabiguan sa buhay natin. Biblically, may ilan po akong babanggitin sa inyo dahil pag binasa natin ang Bible, napakarami pong kabiguan na nabasa ako sa Biblia. So, ano ba yung ilan sa mga naging sanhi ng kabiguan? Una, hiniling ni Satanas na ipahintulot at ipinahintulot naman sa kanya. Lucas 22, verse 31. Ito po yung teksta natin. Simon, Simon, makinig ka! Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. So, sino ang cause ng kabiguan? Si Satanas. Di ba? At, si Pedro naman, nangako pa. Kausap ni Pedro rito ang Panginoon. Panginoon ang kausap niya si Jesus. Nangako naman si Pedro sa verse 33. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ayan. Ang sarap naman pakinggan mo kayo si Jesus, di ba? No? Handa po akong mamatay at mabilanggo kasama ninyo. Pero, nabigo si Pedro sa pangako niya. Excuse po. Nabigo si Pedro sa pangako niya kay Jesus. At sabi nga ni Jesus sa verse 34 ng Lucas 22, Pedro, ani Jesus, tandaan mo, bago tuminaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlog mo akong itatatwa. 3 times mo akong itatatwa. So, kung babasahin natin ang Lucas 22, verses 54 to 62, alam natin ang istorya. Nangyari nga ito. Sa unang tinaw, itinatwa niya ang Panginoon. Ikalawa at pagdating ng ikatlo, ano nangyari? Naalala niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Nabigo siya. At nung mabigo siya, anong ginawa niya? Lumabas siya. At siya ay nanangis. Umiyak siya. At naniniwala ko, kaya nanangis, nagsisi siya. Di ba?
So, ganyan tayo pag tayo nabibigo. Kaya nga medyo naiyak ako kanina eh. Nananangis tayo at sumasama pa yung loob natin. Minsan, tumatalikod pa tayo sa mundo, tumatalikod pa tayo sa Panginoon. Pagka tayo po ay nabibigo. So, ang tanong, pinabayaan ba ni Jesus si Pedro? Basahin po natin ang Lucas 22, verse 32. Sabi ni Jesus kay Pedro, "Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya at kapag nakabalik ka na, patatain mo ang iyong mga kapatid." Oo, napagbigyan ang hiling ni Satanas, pero mas matindi naman ang tugon sa panalangin ni Jesus. Oo, nabigo. Humina ang faith ni Pedro. Pero in the end, nanangis siya. Nagsisi siya. At dahil naroon pa rin ang faith ni Pedro, kaya noong nakabalik na siya sa mga sumunod na senaryo ng buhay ni Pedro, na nakatala sa salita ng Diyos, nakita natin na lalong lumalim ang faith ni Pedro. At alam natin kung paano ginamit siya ng Panginoon. Tinulungan niyang tumatag ang faith ng kanyang mga kapatid. Alam natin maraming pahirap pa rin o paghihirap at kabiguan pa ang naranasan ni Pedro. Nandiyan nakulong siya. Ang dami po na naranasan pa si Pedro. Pero ano ginawa ni Pedro? Nagtuon siya sa paggawa ng mabubuting bagay na magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Hindi na siya humiwalay pa doon. Nag-stick siya. Hindi niya na rin ikinaya ang Panginoon. Ginawa niya yung magpahayag ng mabuting balita, magpaunlad ng kanyang spiritual na buhay, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Nililiglig ka ba ni Satanas? Naniniwala ako, walang oras na hindi tayo nililiglig ni Satanas. Huwag naman natin hintayin na mangyari sa atin. Akala natin, kaya natin. Katulad ni Pedro. At in the end, babagsak din tayo. Ano ba kung sinabi hindi mangyayari sa atin, hindi tayo babagsak dahil nangyayari rin yan sa atin. At sana, kung bumabagsak naman tayo o nabibigo naman tayo, let us rise up. Bumangon po ulit tayo. At sa pagbangon natin, pagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi kasama natin siya, ayon sabi ng Panginoon, idinalangin po. Idinalangin. So, ibig sabihin, pinagpe-pray tayo ng Panginoon. Pangalawang sanhipo, nangyayari ang kabiguan upang huwag maging palalo. Pag sinabi natin palalo, ang isang tao ay mapagmalaki, mapagmataas, walang pagpapakumbaba, mayabang, hambog. Yan po ang palalo. Basahin natin ang 2 Corinthians 12 verses 7 to 10. Ito po ang sinasabi. Ngunit, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas. Si Satanas kung muli, di ba? Upang huwag akong magpalalo. So, kung pag-aaralan po natin ang story ni Pablo, si Pablo po ay nabigo. Nabigo po siya sa kanyang kahilingan sa Panginoon. Naalisin sa kanya yung kanyang kapansanan o yung tinik sa kanyang laman. At katulad ni Pedro, verse 8 po ng 2 Corinthians, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Diba? 3 beses idinanay ni Pedro ang Panginoon. At ngayon, 3 beses namang nag-request si Pablo sa Panginoon na alisin yon. Pero hindi inalis ng Diyos. Bakit kaya? Basahin natin ang verse 9. Ngunit, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo
lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako sa kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at pagtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Binigo si Pablo upang hindi maging palalo. Para hindi siya maging mapagmataas at para hindi siya maging mayabang. Instead, para makita na sapat ang tulong ng Diyos. Binigo si Pablo para makita na sapat ang tulong ng Diyos para sa kanya. Nakikita natin yan doon sa verse 9. Binigo si Pablo upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng kanyang kahinaan. Verse 9. Binigo si Pablo dahil siya ay naging mapagpakumbaba. Binigo siya para siya maging mapagpakumbaba. Hindi mapagmataas, hindi mayabang, hindi palalo. Kasi po, dati, si Pedro ay persecutor. Ayan na naman ako sa persecutor. Dahil siya ay persecutor, si Pablo po ay masyadong mayabang. Masyado siyang palalo. Noong persecutor siya ni Jesus at ng kanyang mga alagad at ng kanyang mga disipulo. Ang ginagawa niya, hinuhuli niya sila. At dahil siya ay mayroong kapangyarihan, andiyan pinapatay niya at pinahihirapan ang mga tagasunod ni Jesus. Pero alam niyo, matapos naman niyang makilala at makita ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya, o ang kapangyarihan ng Diyos o ni Kristo sa buhay niya, si Kristo na lamang ang ipinagmalaki niya. Naging siyang humble, naging siyang mapagpakumbaba, at alam natin na napakaraming ginawa ni Pablo para kay Jesus. Saan ba nag-start to? Sa gawa yata? Onward. So yung mga Corinthians, Philippians, nandiyan siya. Talagang ginawa niya yung part niya at hindi niya binigo ang Panginoon. So bago siya magsimula, binigo niya ang Panginoon. Pero after niya makilala ang Panginoon, pinaglingkuran niya ang Panginoon. Pangatlo pong sanhi ng kabiguan upang maging sakripisyo si Jesus o si Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Kailangan pa kabiguan na isakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay pagkabigo. Pagkabigo saan? Pagkabigo na maging katulad ng ayon sa gusto ng Diyos. At yun po ay matatagpuan natin. Alam naman po natin sa Genesis 1 na nilalang tayo ng Diyos na kawamis niya at binigyan niya tayo ng free will. So, sabi sa Roma 3:23, dahil sa free will na yan, ito po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil sa free will na yan, tayo ay nagkasala. At nangyari na mabigo na maging katulad tayo ayon sa gusto ng Diyos. Pangalawa, ang kasalanan ay pagkabigo na gawin ang nais ng Diyos na ating gawin. Bakit? Kasi ito yung laging sinasabi ng Panginoon sa atin sa John 14 verse 15. Kung ako'y iniibig ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pero ano yung ginagawa natin? Susundin ko to kasi gusto ko to. Ito, gusto ko to. Susundin ito. Pero ito, teka muna, mag-iisip ako kung susundin ko ito. Basahin po natin ang Isaiah 53 verses 3
5 and verse 10. Ano ang ginawa ng tao? Ito po ay propesiya ni Isaias. At hindi pa alam na mangyayari ito sa Panginoon. Pero nangyari ang propesiya ni Isaias para sa Panginoon. Alam naman din natin na bago hulihin ang ating Panginoong Yesus, nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane. Diba? At ang request niya, ano request niya? Panginoon, alisin mo ang sarong ito. Na kung maaari hindi mangyari sa kanya, pero ang kalooban mo ang masunod. Di ba? Tingnan natin, ilang beses na nalangin ng Panginoon, ilang beses siyang pumunta. 3 times din, di ba? 3 times din po. Ngayon ko lang po na-realize ito. Ano ang ginawa ng tao? Isaiah 53 verses 3 to 5 and 10. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdala siya ng sakit at hirap. And even pain, sakit. Wala man lamang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tinis niya ang hirap na tayo ang dapat na magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin, this was before, akala natin ang dinanas ay parusa sa kanya ng Diyos. Verse 5, dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Ang daming ginawa sa kanya. Very disappointing. Kung baga para sa atin, kapag tayo nadapa, kabiguan yun sa atin. Nadapa tayo sa mga sitwasyon ng ating buhay, kabiguan yun para sa atin, hindi ba? At naniniwala ako sa mga ginawa ng mga tao sa Kanya during that time, kabiguan din yun ng Panginoon. Nainis ba kayo sa ginawa ng mga tao noon? Sa Panginoon? Wala bang reaction? Hindi kayo nainis? Okay lang. Dadanasin niya naman talaga yun eh. Hindi ba sumama ang loob ninyo? Lalo na nung nanood kayo ng Passion of Christ. Habang pinapanood mo, talaga namang iiyak ka. Habang pinapanood mo, parang aray. Diba? So, alam nyo, kung nakakainis sila, until now, ginagawa yun sa Panginoon. Kung nakakainis sila, nakakainis din tayo. Bakit? Kasi, ginagawa rin natin kung ano yung ginagawa nila. Ipinapako natin ang Panginoong Hesus paulit-ulit. Paano? Sa mga ginagawa natin sa Kanya. Bakit tayo nabibigo? Kasalanan ba ng Diyos? Bakit tayo nabibigo? Sino may gusto noon? Nanay mo? Tatay mo? Asawa mo? Anak mo? Hindi po. Ang kabiguan natin, tayo rin ang may gawa naman. Minsan, sa katigasan ng ulo. Minsan, sa pagbabaliwala natin, sabi nga, nang binanggit natin ka. Minsan, sa kapabayaan. Minsan, kinakalimutan natin. Ang dami natin ginagawa sa Panginoon. Kasi, sabi nga doon sa pag-aaral natin sa discipleship training, ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, sa Diyos natin ginagawa. Ano man ang ginagawa natin sa ating sarili, sa Diyos din natin ginagawa.
Nagiging magandang halimbawa ba tayo sa ating kapwa? Nagiging mabuti ba tayong lingkod ng Panginoon? Ano ba ang kabiguan natin sa buhay sa ngayon? Isip-isipin po natin. Dito, inilarawan ni Propeta Isaiah si Jesus na punong-puno ng kalungkutan at bigati. Na andoon, nasugatan siya, pinahirapan, binugbog, pinarusahan, nagdalumhati, naghandog ng kanyang buhay, nagsakripisyo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ipinako siya sa krus upang ihandog ang buhay para sa ating kasalanan. Ang kanya pong sakripisyo o ang kanyang handog na buhay ay siyang naging daan para sa ating kaligtasan. Yung nabali niyang katawan, nabali niyang buto, at yung ibinuhos niyang dugo, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun ay makakamit natin. Time comes. Dahil kay Satanas, nararanasan natin ang kabiguan. Ayan, sinisi ko si Satanas. Totoo naman po, si Satanas ay taga-ulo. Pero sino nagdedesisyon? Tayo po. Kaya, kahit sinisisi natin si Satanas, tayo magdedesisyon kung susundin natin si Satanas. Ano po, dahil kay Satanas, naranasan natin ang kabiguan at pagdurusa. Dahil kay Satanas, naranasan natin ang pagmamayabang o pagiging palalo. Naranasan natin hamakin, gustain, at pasakitan ng Diyos. Pero sa kabila noon, mahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit po? Dahil idinadalangin niya na huwag lubusang mawala ang ating pananampalataya. Dahil sapat ang kanyang tulong sa atin. Dahil inihayag niya ang kapangyarihan niya sa ating kahinaan. Dahil tinuturuan at tinuhubog niya tayo na maging mapagpakumbaba. Dahil nagsakripisyo siya ng sakit, ng hirap, ng dusa. Dahil inako niya ang ating mga kasalanan upang makamit natin ang kapatawaran, ang kaligtasan, at ang buhay na walang hanggan. Dumaranas ka ba ng kabiguan? Dumaranas ka ba ng pagdurusan? Nililiglig ka ba ni Satanas? Nararamdaman niyo po yun? Oo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ikaw nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Katunayan po, nasa tabi natin ang Diyos. Hindi lang nasa tabi, kundi buhat Kanya. Sabi nga noong poem, na footprints in the sand, I will just quote a part of it. Sabi nito, Lord, you said, if I followed you in life, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the most difficult times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. And the Lord whispered, my son, my precious child, I love you, and I will never leave you. During your times of trials and suffering, when you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. So, karga na tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pinabayaan. Malapit po ang Diyos sa taong bigo, sa taong naghurusa, dahil alam niya ang damdaming dulot nito. Dahil dinanas niya ang mga ito para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Sa panahon po ng kabiguan, lumapit tayo sa Diyos, kumapit tayo sa Kanya, dahil sabi niya sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. At sabi niya rin, I will never leave you. Hebrews 13 verse 5, I will never leave you. I will never
abandon you, or I will never forsake you. So sabi rin nung kanta kanina, actually, ang dalawa pala yung kantang Salamat Panginoon. Pero sabi nung kanta, dahil yun ang kinanta natin, sabi nung Salamat Panginoon, dahil siya lang ang may alam ng ating patutunguhan. Talaga namang salamat, Panginoon. Dahil alam mo ang aming patutunguhan. Pag alam ng Panginoon na patungo ka sa landas na gusto niya, na ating tahakin, natutuwa siya. Kasama natin siya. At alam ng Panginoon kung ang patutunguhan natin ay maling landas. At kung mali ang landas, to the rescue siya. Ano? So, mahal niya tayo at inibig niya tayo sa tamang daan. At kapag naano na tayo sa tamang daan, katulad ng ginawa kay Pedro, ano po? Huwag limutin. Alam niyo po na dahil sa pagkalinga, pagmamahal ng Diyos, eto, narito na tayo sa tamang daan. Kaya marapat lang na kalingain, mahalin, at tulungan din natin na mapatatag ang pananalig at pananampalataya ng ating mga kapatid na dumaranas po ng kabiguan at pagdurusa.